Ayan mga paps, ituturo ko sa inyo kung paano mag-timing ng Suzuki Mola 150. Ayan, ang pag-timing nito mga paps, kailangan makita nyo yung markings dito sa butas. Ayan, makita nyo yung markings na yun, guhit. Pipitin ko ng konti. Ayan, yung gumagalaw na yun, markings yun. Nawala na. Ayan. Ayan. Itatapat nyo dito sa arrow na to. Diba? Itatapat nyo sa arrow na to yung markings doon sa loob. Tapos, pagdating naman dito sa rocker arm, nakikita nyo itong guhit. Itong guhit na to. Yan. Itong guhit na to. Ito tsaka itong kabila. Tapos, itong mahabang play. Yan. Alin ba dito ang mahabang play? Yan, ituturo ko sa inyo mga paps. Yung tatamaan ng ating, sabi pa ng anak-anak. Yan, ito ang mahabang play ito. Itong part na to. Ito. Yan. Tapos sa kabila kasi, yan. Hindi siya mahabang short play yan. Ito mahabang play. Kaya mangyayari, ibig sabihin ko mahabang play yung tatamaan nito mga paps. Wait lang. Ito. Yan. Tatamaan ng ating, yan. Yan kasi mag-open close ng ating valve seal. So dito siya na tumatamas sa part na to. Kaya mangyayari, ganito siya mga paps. Ayan. Ayan. Ingatan nyo mga paps yung seal na yun, yung pinakang parang letter C na washer na pinakang lock para hindi mag-move ng ganun. Ayan. Ito yung mahabang play na tinutukoy ko. Pag nakalapat dyan yung ating nag-open close ng ating valve seal, ito yung mahabang play. Ibig sabihin, kung titingnan mo dito, yung guhit, tingnan ko sa inyo. Yan, yung guhit, hindi makita masyado. Ayan. Ito, saka yung kabila. Kailangan pantayan. Ipapantay mo to sa surface na to. Ganun siya. Ayan. Dapat pag nakaganyan siya, dapat nakikita mo na rin yung markings sa butas. Iyon, medyo nag-bump siya ng konti. Yan. Yan. Itatapat mo siya sa arrow na to. Yan. Kaya nga purpose niyang arrow na yan. Tatapat mo yung markings sa loob. Sa stator bill. Yan. Pag nakatapat na doon, dapat ang rocker arms natin ay nakapantay din yung guhit. Tapos, nasa taas yung mahabang play. Yung malaki yung galaw niya. Yan. Tingnan nyo. Ngayon mga paps, dahil mayroon tayong tensioner na sinasabi, ito. So, ilalagay yan dito. Ang mangyari niyan, halimbawa, na-fix nyo na. Naitama nyo na dito. Ganon din dito. Naitama na rin yung arrow doon sa arrow na to. Tapos, pero hindi pa ninyo na ilalagay yung tensioner. Ngayon, pag inilagay nyo na yung tensioner, may tendency pa siyang mag-move ng paganon. Yan. Right side. Kasi nga, itong chain, nakalagay dyan, tutulakin itong tensioner. So, mag-move pa siya ng paganon. So, mawawala siya sa tamang guhit. Diba? Kaya ang gagawin nyo mga paps, pag tinanggal nyo yung tensioner, mag-a-adjust tayo ng konti. Sabihin natin ganyan. Yan, ganyan. Kita nyo guhit. Ayan. Yan yung ilalagay nyo sa chain. Yan yung sukat. Tapos kita na rin yung markings dito sa stator bill sa arrow na to. Kasi pag naglagay kayo ng tensioner, mag-move siya kasi tatamaan niya yung chain. Dito, yan. Chain dyan. Itong chain na to. Tatamaan niya. Mag-move pa siya paganon. So, kailangan bago nyo takipan, check nyo lahat. May tensioner. Halimbawa, nailagay na yung tensioner, kailangan nakapantay talaga yung guhit. Yung tamang timing niya. Kasi pag namkamali kayo, may tendency magtukod si piston tsaka si valve seal. Ayan, matinding damage yun pag nagkataon. Tapos yung play, ayan yung sinasabi ko, mahabang play yan. Yan. Yan dapat. Pag kasi nakaganyan yan, yan, short play. Kaunting galaw lang, mag-open close na agad si magpapang-abot. Si intake saka si exhaust. Yan.
Kaya kailangan sa mahabang play na kaganon. Para pag ikot niya, tatama to. Sabihin natin ito ay sa intake. Pag ikot niya pa ganon sa intake, magpapasok si gasolina, magsasara. Pag ikot ng ulit ng ganon, si pulser dadaan na sa sensor, sasabog. O saka ulit magtatapo ng pagdaan dito, saka ulit magtatapo ng usok. Tapos pagdaan ulit sa mahabang play, ganon ulit. Bukas ulit si intake, tapos ulit-ulit lang, ganun lang mga paps. Kaya pag wala sa timing niya, magpapanalubong si valve na to, saka ang piston. Kaya kailangan mga paps, nandyan siya. Ito yung mahabang play niya. Tapos pag nagkakabit kayo ng valve, ng block, so i-secure nyo yung mga daanan ng langis. Huwag nyong tatakpan. Itong rod na to, daanan to ng langis, pagka to. Yan, yung mga kailangan sa loob. Hindi nyo tatakpan yung mga gasket. Huwag nyo tatakpan yung part ng mga malapit sa rod. Lalo na may dowel, daanan niya ng langis. Para makaakyat dito sa ibabaw. Yun ang ingatan nyo mga. Lalo na to, yung may butas na yan. Yan, daanan langis yan. Pagpasok yan langis, lalabas dito sa mga butas ng rocker. Yan, butas. Butas na yan. Marami yan. Yan, butas na yan. Lalabas dyan na langis. Tapos hanggang dito. Yun lang mga paps, pan timing ha. Pero ipapakita ko sa inyo pagkakabit ko nito. Ayan. Basta huwag niyong kalimutan. May marking sa araw na yon. Tapos, yung mahabang play. Tapos, magkapantay ito. Pag sinilip mo ng gano'n, nagkapatay dapat ng ganyan. Ayan. Ganyan dapat. Ayan. Pero ganyan siya, pero intentioner nyo nakakabit na. Kasi pag ganyan siya, pero intentioner nyo hindi pa nakakabit. Yun nga, gumagmumove pa siya. Yun lang mga paps. Okay, pakita sa inyo mamaya. Assembling ko lang. Okay, let's go. Ayan mga paps. Nakita nyo yung markings, yung makinang na yun. So, nakatapat sa arrow. So, nakabit na natin yung tensioner. So, ito yung guhit niya. Ayan. Diba? Tapat mga paps, pantay. Yan, pantay siya sa surface nito. Kailangan pantay siya. Pag ganun, yung guhit na yun. Tapos, kasabay nito sa likod niya is long play. Ayan mga paps, yan lang po ang tamang pag-timing. Para hindi pa kayo magkamali. Ayan, sana malaking aral lang turo ko sa inyo. Ayan, sabay tatakip na natin to. Okay, let's go.